Brother Lumin Iglesia. Brother Lumin Iglesia, good evening. Good evening, brother. Naririnig niyo na po ako? Yes, naririnig ka bro. Sumaatin po nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na po sa ating minamahal na Padre Gilbert. Magandang hapon po. Yung po palang link ng aking gustong itanong ay naipasa ko na po kay Brother Wendell Talibong. Hi, Brother Wendell Talibong. Love you. Tungkol po ito sa page ni Boy Sayote. Ganito po ang kanyang tinuran na tungkol sa Iglesia Katolika. Pagamat hindi niya pinagtatanggol ang Iglesia Katolika at hindi siya kasali sa atin, at nais lang niya na ipaunawa ang dapat maunawaan. Ang sabi niya ganito, ngunit bago pa mabuo ang Iglesia Katolika ay matagal nang tinatawag na Kristiyano ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Saan natin sa kailan ba na karoon ng tinatawag na Kristiyano? Mababasa daw ito sa Gawa ng Apostol 11:25-26. Inaakala nila na ang Iglesia Katolika ang nag-umpisa daw ng Kristyanismo. Yun ang kanyang tinuran. At bigyan din natin ng pansin ang katuruan o konsepto ng mga batong itinayo ay si Pedro o kaya ang mismong Iglesia Katolika. Nakasulat sa Mateo 16:17-18. Yun. At marami daw na nag-aakala na si Pedro ang tinatalakay o tinutukoy sa verses na ito. At ang Iglesia Katolika, hindi daw ang Iglesia Katolika. Ngunit kung pagbabasihan daw ang napag-usapan sa kanyang page ay malayo na ang Iglesia Katolika ang tinutukoy sa kanyang video. Ang referensya niya, ang learning religion, noong 519 BC, doon daw sumipot ang Iglesia Katolika. At doon sa mga tinuran niya na hindi daw si Pedro ang batong tinutukoy bagkus ang Panginoong Jesucristo. Ang referensya niya po ay Ikalawang Samuel, Kapitulo 22, versikulo 2, na tinatawag na batong ay ang Panginoon. At sa Salmo 118, Kapitulo 22, na ang tinutukoy daw na na iglesia ay ang bato ay ang Panginoong Jesucristo at ang hindi ang Iglesia Katolika. Yun ang sinasabi po niya. Ang tanong dito, ngunit kung pagbabasihan daw sa kanyang video, napag-uusapan sa kanyang video ay malayo na ang Iglesia Katolika ang tinutukoy sa Biblia. At yung pag-anoint kay Pedro, hindi daw si Pedro at hindi daw ang Iglesia Katolika dahil bago lang daw ang Iglesia Katolika. Yun po, mahal na kapatid. Ang kanyang referensya ay ang Learning Religions, Wikipedia. Yung po palang link, brother, para mapag-aralan at maitapik sa inyo pong na direkta itong kasinungalingan, paniniwala ko kasinungalingan tinuturo niya. Direkta niyang sinabi na ang Iglesia Katolika daw ay hindi ang nag-umpisa ng Kristyanismo. Yun po. Ayun, yun ang sagot niya. Hindi daw ang Katolika ang nagpasimula ng Kristyanismo. Yun ang naunawaan kong sagot niya. Tama ba pagkaunawa ko, brother? Opo. Na yun ang sagot niya? Wes, opo. At brother, para malinaw, para malinaw po, brother, yung pong video na kay Brother Wendell Talibong na po. At saka doon naman si Pedro ba ang bato sa Matthew 16:18? Brother Wendell, pakiibigay mo yung sagot, Brother Wendell, sa Matthew 16:18. Hindi ba si Pedro yung bato na tinutukoy doon? Okay, maraming salamat, Brother John, sa katanungan. Yun ang imagination lang nila yun. No? Bakit? Dahil yung iba kasi na mga sulpot, gumagamit pa ng Latin, gumagamit pa ng Grego upang patunayan umano nila na hindi tumutukoy kay San Pedro yung bato. Yun ang tinatawag nating imagination lang. Bakit? Halimbawa, sabi nila, Brother Wendell, pasabi po. Yes.
Brother Wendell, eto pa po ang isusumbong ko po sa inyo mga kapatid. Gumamit po si Boy Sayote sa kanyang page, sa video niya, sa ikalawang Samuel 22 at 2 at Salmo 118 22 na ang tinutukoy na bato ay ang Panginoon di umano at hindi si Pedro. Malinaw po na nabanggit sa kanyang page, sa kanyang video. Yun po ang mga referensya niya, Brother Wendell. Okay, hindi naman natin tinututulan na ang ating Panginoong Heso Kristo ay bato. Hindi natin yan tinututulan. Pero hindi rin nila matutulan na ang ating Panginoong Heso Kristo ang nagpalit sa pangalan ni San Pedro from Simon to Peter, rock. No? Kung tingnan natin kasi ang ginagamit nila, lalo na sa original Greek Bible in which the New Testament was written, sa Matthew 16:18, ang mabasa kasi natin, kago disoy, liguhot iso iye Petros, kay ipitaw ti Petra, oy kudo mismo te Ecclesia, iba ang Petros, iba ang Petra umano. Yung Petra, hindi tumutukoy yun sa Petros. Yun ang kanilang argumento. At takbo na naman sila sa Latin, na sa Latin, et ego de coquiato is Petros, et soperham Petra. So, iba ang Petra, iba ang Petros, at gawin pa nila yung, sabi na, di po ba, yung Petra ay masculine. Feminine. Yung Petros ay masculine. Kaya hindi pwede na tumutukoy yan kay Pedro dahil ang Petra, rock, feminine. Yung Petros, maliit na bato. Yun ang imagination nila. Bakit? Dahil kung yun ang argumento nila na ang Petra ay feminine, kaya ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Ibig ba sabihin nila ang ating Panginoon Jesucristo ay feminine? Yun. Pero balik natin sa original language ng ating Panginoong Jesucristo sa Aramaic. Malinaw naman na nakasulat sa Aramaic. Apina amar na lak datu kepa. We alhadi kepa ebne liti. So, malinaw yung Petros sa Greek, Petros sa Latin, kepa, Petra. Sa original Aramaic ay kepa. At kung tingnan naman natin sa King James Version, Brajando, napakalinaw po na St. Paul repeatedly called Peter Kephas, the name given him by Christ. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 up to 5, Brajando. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 5. Sabi dito is, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was seen of Cephas, then of the 12. So, dito, Yan, tinawag na ginamit, Cephas. napakalinaw. Ginamit ni San Pablo ang name given by Jesus Christ ni San Pedro, yung Kephas. At yun din ang mabasa natin sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 18, Brajando. Yes, Brother Wendell? Galacia Kapitulo 1:18. 1:18 ng Galacia. Sabi dito, then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Sa ibang translation, Kephas ang nakapangalan sa Peter, no? Sa ibang version ng Bible. At sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 9. Galacia 2, versikulo 9. Yes. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me. Galacia Kapitulo 2, versikulo 11. 11. But when Peter was come to Antioch, Sa ibang version, Kephas ang pangalan. Galacia Kapitulo 2:14. Galacia Kapitulo 2:14.
But when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all. No. Sa ibang version ng Protestante, Kepas ang ginagamit yan. At hindi nila yan matutulan na iyo'y tumutukoy kay San Pedro. At yung sinabi naman nila, hindi pwedeng si San Pedro ang unang papa. Kung yun ang kanilang argumento, makapagbigay ba sila na unang papa na hindi si San Pedro batay sa history at hindi batay sa kanilang history? Dahil kung tingnan natin, Webster's Dictionary, page 544, ang definition po sa Peter. Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Yun po, Brother Jando. Ayan. O, dagdagan pa natin yung ebidensya na nagkakamali sila. Ba't nila gagamitin yung 2 Samuel 22:2? Hindi naman yung tututukoy sa pagtatayo ng iglesia. Isa yan sa mga errors. Salmo 118:22, ba't nila gagamitin? Hindi naman yan tumutukoy sa pagtatayo ng iglesia. Ang layo ng tinakbo. Eto, tingnan natin Ito yung napakalinaw John chapter 1 verse 42. Ano sabi dito? Panahong Kristiyano. Ayan. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, your name, ito yung pagbibigay ng pangalan Bakit Cephas binigay kay Simon? Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. Ano daw yung meaning ng Cephas? Yun, ibig sabihin nun, Pedro o bato, and means a rock. To prove, Matthew chapter 16 verse 18 mismo. And so I tell you, Peter, you are a rock. But niya sinabing, I am the rock? Dapat sana sinabi niya, I am the rock. I will tell you, Peter, I am the rock. Yung sana ginamit niya. Pero nakalagay dyan, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Sabi nila, hindi daw pwede na si San Pedro ang maging rock kasi tao lang siya. Mahina lang siya. Aba, hindi pala nila nabasa yung sinasabi ni Kristo sa Lucas 22:31. Simon, Simon, listen. Satan has received permission to test all of you, to separate the good from the bad. As a farmer separates the wheat from the chaff. But I have prayed for you, Simon, that your faith will not fail. And when you turn back to me, you must strengthen your brothers. Sabi pala ni Kristo dyan, dinadalangin kita, Simon. Ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kaya pala Simon binigay. Kaya pala Pedro, na ibig sabihin ay rock. Kaya pala Pedro, kasi palalakasin niya ni Kristo. Oo, tama, tao lang si Simon. Pero hindi magbibigay ng pangalang Cephas si Kristo kung hindi worth it. Yan. Alam niyang mahina si Simon, kaya ginawa niya, nanalangin siya. Pag si Kristo ba nanalangin, hindi ba didinggin ng yan? Ng kanyang ama? Na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Yan ba hindi matutupad? Kaya nga si San Pedro, kahit siya ay Cephas o Pedro o rock, hindi siya pwedeng manghina. Kaya yung unawa ng ibang relihiyon na hindi siya pwedeng tawaging rock kasi tao lang siya, ibig sabihin hindi sila naniniwala kay Kristo dito. Sabi ni Kristo, patitihayin kita. Hindi ko hahayaang manghina ka. Mananalangin ako para sa iyo na palakasin ka.
tapos duda sila kay Kristo. Ay mali yung ganon. Kaya doon sa sinasabi nilang hindi daw si San Pedro ang nasa Matthew 16:18 na bato, yun ay kanilang sariling pagkaunawa. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kapag yung kanilang argumento binabate lang sa sariling unawa. Napakaraming pangalan. Bakit Cephas pa binigay? Tama si Brother Wendell. Sa dami ba naman na pangalan pwedeng ibigay? Cephas pa naman ang ibigay. Oh, ibibigay yun dahil may plano. Kaya Cephas binigay. Sa dinami-dami na pangalan pwedeng ibigay. Bakit Cephas pa? Okay. So, tuloy tayo, Brother Lumen Iglesia. May pahabol ka? Opo, ang argumento lang po niya ay sapagkat hindi tinawag na Panginoon si Pedro, kaya hindi maaari maging Panginoon. Yun lang. Ay, mali. Brother. Hindi siya tinawag na Cephas dahil siya'y Panginoon. Mali. Kaya pala Kasi bias yung magre-research niya. Kapag ikaw, isa kang investigador, mag-iimbestiga ka, huwag mong lalagyan ng pakahulugan yung mga ebidensyang nandyan. Pag-aralan mo. Malinis na pag-iimbestiga kung tapat kang investigador. Kasi kung magpa-plant ka ng ebidensya para pumabor sa'yo yung paliwanag mo, yan ay panluloko sa tao. Si Simon Pedro tinawag na Cephas hindi dahil Panginoon siya. O dahil ang kailangan bigyan ng pangalang Cephas o bato ay kailangan Panginoon. Brajando, Binigay na nga kay Simon Pedro. Yes, Brother may Wendell. nag-comment kasi dito, nabasa ko si Danilo TV. Sariling opinion lang ninyo yan. Walang mabasa sa Biblia na si Pedro ang Pangulo ng Iglesia. Wala umanong mabasa, Brajando. Imagination niya yan. Pakibasa, Brajando. Po. Ang dami tumutilig. Sabi niya imagination daw. Sabi niya imagination daw. Pues ganito, unang-una, magbigay siya ng biblical evidence o biblical support bakit Cephas binigay na pangalan kay San Pedro. Kung hindi si San Pedro ang sinabihan ni Kristong pakanin mo ang aking mga tupa, kasi akalain mo si Kristong may-ari ng kawan, ng tupa. Bakit niya inutos kay San Pedro? Bakit niya sinabi, Simon? Ngayon, bakit sinabi ni Kristo kay Simon Pedro, Simon, pakanin mo ang aking tupa. Ba't ibibigay kay Simon? Siya yung may-ari ng tupa. Ba't hindi siya magpakain? O, di ba? Ako, halimbawa, ako may-ari ng aso ko. Siyempre, ako may-ari ng aso ko. Ako papakain ng aso ko. At kung sakaling aalis ako sa bahay, matatagalan ng pag-uwi ko, ihahabilin ko yung aso ko doon sa paghahabilinan ko. Ang tanong, yung pinaghabilinan ko ba, pinagkatiwalaan ko yon? Siyempre, pinagkatiwalaan ko yung pinaghabilinan ko. Tanong, dahil sa yung pinaghabilinan ko magpakain ng aso ko, siya nang nagpapakain, ibig sabihin ba siya nang may-ari ng aso ko? Mali. Ako pa rin ang may-ari. Umalis lang ako. At matatagalan ang aking pagbalik. Kaya pakainin mo muna ang aking aso. Parang ganyan ang ginawa ni Kristo. Simon, iniibig mo baga ako? Sabi niya, opo, Panginoon, iniibig kita. 3 beses inulit. Pakanin mo ang aking tupa. Ano ba yung tupa niya? Yung iglesia, yung buong iglesia. Pakanin mo ang aking tupa. Kaya kung kiniklaim niyo yung kayo ay tupa ni Kristo, under kayo kay San Pedro. Baka sabihin nila na sariling pakahulugan ko na naman yon. Di magbigay tayo ng ebidensya na hindi talaga sarili pakahulugan yung kundi meron talagang ebidensya. Ito yung isang ebidensya ibibigay ko. Ayan ito ay galing sa The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 407. Kaya nga mayroong reference para ebidensya na hindi ako gumagawa ng kwento. Hindi tayo gumagawa ng ating sariling pagkaunawa dahil meron talagang ebidensya. Anong ebidensya? The earliest Christians relied on the apostles. Tama. Led by Saint Peter. Sabi mo hindi siya wala daw ebidensya, sariling daw pagkaunawa na San Pedro ang naging leader. Anong sabi mo diyan ngayon? Hindi naman ako gumawa ng The World Book Encyclopedia. The earliest Christians relied on the apostles
led by Saint Peter, as their authority in settling questions of doctrine and government. Oh, gawa-gawa ba yan? Sariling unawa ba yan? Ba't merong ebidensya kung sariling unawa lang pala? Ang sariling unawa, yung nagsasabing hindi si San Pedro ang ginawang kahalili ni Kristo. Yon ang walang ebidensya. Maliwanag yon. Brother John Ray, ikaw naman. Yes bro, dagdagan ko lang ng kunti yung sabi na hindi siya Panginoon, ay yung pagkatawag na hindi si Pedro ang bato dahil hindi siya Panginoon, no? Malinaw ho yan, bakit sa ginawang bato ng ating Panginoon. Mabasa natin yan sa Mateo 7:24-25 bro. Sa Balikan Balita Biblia. Okay. Mateo 7. Ano yan? Mateo 7. 24-25. 24 to 25. Ito Magandang sabi balita Biblia, dito. bro. Sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Yan po ang konteksto ng pagiging bato ng ating San Pedro, hindi po para maging isang Panginoon, kundi maging isang matibay na pundasyon ng pananampalataya. Hindi, mali po yung unawa nila na hindi siya ang bato dahil hindi siya Panginoon. Totoo naman yun. Pero yung rason ng Panginoon, bakit siya ginawang bato? Para yung sandigan ay matibay yung pananampalataya. Yan nga, ini-explain na ng ating Panginoon para yung, paano pagkasabi doon, yung pananampalataya, hindi magiba kahit ano man ang malakas na unos. Pakibasa po, Brad Jando, sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1, kung ano ang pahayag ni San Pedro, dahil sabi ng comment dito, ay walang mabasa umano sa Biblia na si San Pedro ay pinuno. Wala daw mababasa. Dito, papaya siya rito. Basahin natin. Sa matatandang namumuno sa inyo, mayroon palang namumuno, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno. Sabi, hindi daw pinuno. Yan ang problema. Meron na tayong nabasa. Agad nagko-conclude, hindi pa naman nabasa ang buong Biblia. Okay, so, Brother Lumini Iglesia, okay na ba yun? Mahal na kapatid, maraming salamat lalo na kay Brother Wendell sa inyo at kay Brother John Ray. Malinaw ang sagot. Maraming salamat po. Sige po. Maraming salamat, Brother Wendell. Okay, thank you, Brother Lumini Iglesia. So,